Hello mga mamis, today's video yung gagawin ko nga palang cake ay Lego na team. Bali ano yan siya, lumalabas para siyang 2 tier something ganun. Pero ano to, pang second layer niya kasi or pang second tier kasi itong part na maliit na yan na ginagawa ko. Diba ano siya, nilagyan ko pa siya ng feeding sa gitna yung cake na yan. Bali 4 by 2, dapat nasa ganun yung size niyan. Tapos, ayan, nilalagyan ko siya. Di ba pansinin niyo yung sa ulo ba ng Lego? Di ba pag kinokonek yun siya, may ganyan siya sa taas. Tapos yan, nilalagyan ko siya ng texture. Pag naglalagay nga pala ng mga ganitong texture sa cake, medyo matrabaho or matagal siyang gawin na mukhang madali lang siya. Pero kapag sa ganyan kasi, mas matrabaho siya. Pag sa fondant, kahit paano, medyo mas madali mo siyang gawin. Tapos, ito na yung pinaka-base ng cake, ulo siya or mukha ng Lego. So, 8x3 nga pala yung size nito. Pinapakinis ko lang siya na maigi. Actually, magtataka ka bakit kailangan mo siyang i-sharp edge, kailangan mo siyang pakinisin pa ng ganyan. Talagyan ko naman siya ng parang pa-curve sa may edge niya ba. Kapag ganun kasi na sharp na yung yung edge niya, mas mabilis mo siyang ipantayin yung pagkaka-curve niya, 'di ba? Ganyan. So, pinaikutan ko lang ng ganyan, tapos unti-unti ko lang siya, ginamitan ko siya ng softness paper. Dahan-dahan ko lang siyang pina-curve, something ganon. And pagkalagay ko ngayon, pangalawang tier niya, napansin ko sobrang taas na nagawa ko, kaya kailangan kong bawasan. So, itong ilalim, pina-curve ko din lang siya. Kailangan mo lang yan siya tiyagaan, pakinisin talaga. So, ginamitan ko ng sinulid dyan para mahati ko nga pala yung cake nang hindi ganong nasisira yung icing niya. So, ito, yung size niya na yan, kahit paano sumakto na siya. Mas mabilis mo siyang putulin. Kung mapansin niyo, 'di ba? Sinulid lang yung ginamit ko. Hindi ko siya ginamitan ng kutsilyo. Tapos, wala nga palang dowel itong cake na to. Maliban dyan sa straw na yan, pinagdesisyonan ko na lagyan ko siya sa gitna. Para kahit paano, may support pa din na hindi sila maghiwalay. And then, etong takip nga pala sa board, kung mapansin nyo yan, nag-dry na, nalutong-lutong na kasi siya kasi gabi ko siya ginawa. So, sabi ko, gawin ko ng advance para hindi na ako mag-prepare pa sa umaga. Kaya lang, ayan medyo natuyo na siya, nag-set na kaya nag-crack na siya. Sabagay, pag nyo sa mga ganyan, madali lang naman yan siyang pagdikitin ulit hindi naman siya ganong pahirap. Tapos, ito na nga pala yung dedication. So, nilalagay ko na yung mga fondant details and topper na to. Advance ko talaga yun siyang ginagawa para kahit paano tumigas and mag-set na siya. Tapos, ayan yung sa mata, diba? Very cute lang siya and nilagyan ko lang yan siya ng konting mga Lego na design kunwari. Tapos, etong order na to may kasama pa tong cupcake. So, ayan lang, mukha lang ni Lego. Very simple lang siya, diba? Tapos, yung name nga pala na yan, kulay blue yung sa pinagayahan yan. May nagawa na kasi akong unang ganito dati. Kaya lang kulay blue. Sabi niya, gawin ko daw red yung pangalan. So far, bumagay naman siya, diba? Ayun lang, konti lang yung topper na nilagay ko. So, ganyan na, sa gitna ilalagay yung candle, diba? Very simple lang siya and cute pala. So, yun lang mga mamis, dilaw na dilaw, no? Salamat sa inyo, paalam, ciao!